Praise God. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Mga kababayang Pilipino, mga anak na apostol, mga naglilingkod sa ubasan ng Diyos, sundin natin ang utos ng Diyos. Natunay nga ang magmahal sa ating kapwa ay wala nang hihigit pa dito. According nga po sa kanyang salita ay Book of Mark, chapter 12, verse 30 to 31, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Ito ang panahon na magpadama tayo ng pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa. Kaya ako po ay magdamag na nag-prepare, inutusan ko po ang ating mga manggagawa sa ubasan ng Diyos dahil ito ang panahon ng pagliligtas. At ito ang panahon na kailangan makakilala sila sa Diyos. Pagkatapos po natin silang pakainin ng Word of God, pakakainin naman natin sila ng pagkain, ng natural na pagkain. Sigurado tayong sila'y mabubusog at ipagpapasalamat nila ang buhay natin. Wala man tayong bodega, wala man tayong malaking lalagyan ng mga pagkain, pero yung aming pusong napakalaki na handang tumulong sa ating mga kababayan, kailangan ng pagmamahal at pag-ibig. Pagkatapos nating ipanalangin sila, a-action na naman natin. Kaya nga po ang mission of love, love in action. Hindi siya tumigil sa mission of love, kundi love in action. Dahil ang pag-ibig po, kung walang gawa, walang kwenta. Kaya nakasulat po dyan, ang lahat ng inyong pwedeng pagdalhan na inyong mga biyaya para magamit po natin, para ipaabot at abutin ang mga nangailangan ng kaligtasan. God bless you all. Amen. Sa amin po, Barangay Mabulo po, Naga City, mayroon tayong apektado na family. Umaabot po yan na 500, more or less. Yung individuals na nakapunta doon sa evacuation center namin ay inaabot po ng 1,200 plus. At yung walong evacuation center namin is puno lahat yun. Dala ng bagyong Uwan. Yung bagyong Uwan ay naramdaman namin dito sa Bicol, particular sa Barangay Mabulo. Alas 6 ng umaga hanggang maghapon po. Ang matagal yung bagyong Uwan bago umalis ng Bicol region na mayroon talagang malaking damage sa aming barangay. Ang family ng Triangulo is nasa 2,400 halos. Lahat po yung affected kasi ang Triangulo ang pinaka-depressed sa lahat ng barangay. Sa pinaka-main na daan natin dyan sa Universal Road, halos pa neck tubig, nakaraang bagyo, medyo nahirapan din sila sa issues ng pagkain. Mas kailangan nila yung relief. And definitely, malakas yung bagyo eh. Yung mga bubong nila, yung mga dingding nila. Pero nakalipat naman yung halos karamihan. And meron din naman dito mga secured na bahay, mga matataas nila. Dito po sa bayan ng Dait ay 2 barangay po ang apektado ng bagyo. Marami pong mga bahay ang mga nadistroso. Meron pong natanggalan ng bubong, meron pong totally talagang pati yung mga haligi ay natumba. Sa sobrang lakas po nung bagyong dumating, hindi po kinaya nung bahay namin yung sobrang lakas ng hangin. Iba na po kaagad yung bahay namin. Tapos yung amin pong bubong inilupan. Nang madaling araw po, ano na lang kami sa sulok at wala kaming masilungan. Basang-basa po kami. Wala po sa aming itinirang kabuhayan, nalubog lahat po. Kaya lumipat po kami dun sa kapitbahay namin at yung bahay po namin na totally watch out. Lahat ng gamit, sira, basa, kasi binagsakan pa po ng malaking sanga ng nara. Nag-iba po ang mga kabuhayan namin, saging. Wala na po kami nakukuha nyo. Yung kulay namin, nalubog ng baha. Natakot kami para sa kaligtasan ng pamilya ko, ng mga anak ko. Pero salamat sa Panginoon at ligtas po yung buong pamilya namin.
Dati hindi ako lumalabas ng bahay. Pero kanina umaga, alas 6 pa lang gising na ako. At narinig ko ang patawag dito. Kaya mabilis ako nagbihis at pumunta dito. Matagal ko nang inaasam-asam talaga to na makausap ang Jesucristo. Dahil sa marami akong problema sa mga anak, sa sakit ko. Salamat Lord at ang kamisyon dito. May sakit pa ako sa puso. Nararamdaman ko kanina mabigat ang puso ko. Umpisa pa lang ng pagdasal tapos ng pagkanta, parang natats ako, parang nandito sa akin si Panginoon. Na ibang-iba yung nararamdaman ko. Para bang na ang balahibo ko. Natulo ang loob ako dahil yung lahat na nasa loob ko, nailabas ko yung aking nararamdaman, pagpatawad, yung galit ko, na ginawa sa akin nung isang araw lang after bagyo. Mabigat ang pakiramdam ko kanina. Sabi ko, Lord, salamat. At ngayon biglang nawala yung mabigat sa ulo ko, pati problema ko. Nagliwanag yung isip ko, tapos kanina masakit ang ulo ko. Okay na, ayos na ako. Gumaling po aking mga karamdaman. Lingkod ng Diyos, si tatay po ay 4 years ago ay na-mild stroke. Sangayon po sa kanya, masakit po yung kanyang mga talampakan at hindi niya raw po na i-bend yung kanyang katawan at kapag sinisipan niya raw po yung dalawang niyang paa ay masakit. Si nanay po ay 1 taon na pong malabo daw po ang kanyang paningin. Halos di po siya makaaninan. Pumunta po siya dito na may mabigat na pakiramdam. Pero sa pamamagitan po ng panalangin at pagtanggap niya po sa ating Diyos na buhay, nakaranas po siya ng kaginhawaan. At nagtataas na po niya ang kanyang braso. Malakas na malakas po ka. Ang ating libong gamot, siya ang nagpagaling sa akin. Ang kamay ko dati hindi ko nagtataas. Ngayon, nagtaas ko na. At habang sinisipa po niya yung dalawang niyang paan, wala na po siyang nararamdaman na kirot. Tandaan ko na siya po ay pinagaling ng ating Diyos na buhay. Kanina, para daw po may bumukas sa kanyang paningin. At hindi niya raw po nababasa yung dati yung mga letter dyan. At nung pinabasa ko po ngayon, ang sabi niya, nababasa ko na mission of love. Ako pinagaling, Lord. Nagalag na ng himala sa barangay Dugungan. Una po sa lahat, ang aking pasasalamat sa Mission of Love, Love in Action. Dahil sa karamihan ng barangay na nasalanta ng bagyo, isa kami ang napili ninyo upang Mabigyan niyo kami. Kasi talagang kailangan ng tao ang pagkain sa ngayon. Napakalaking tulong po dito sa aming barangay. Ang pag-reach out niyo po rito, napakaganda ng inyong loob at hindi lang po relief ang ibigay niyo sa amin dito. Yung kahalagahan ng koneksyon ng tao sa buong may kapal, yung values formations po, and ang Diyos ay laging nandito. Salamat po sa pag-inform niyo sa amin. Salamat sa food, sa water, sa Lord. Amen! Maraming mga tao ngayon ang nagugutom at dahil sa biyaya ng ating mahal na Panginoon ay sobrang laki nito para sa amin kasi dahil sa konting salo-salo na to is mabubusog tayo hindi lang sa physical kundi sa ating spiritual. At tumasta ang pananampalataya sa Diyos. Yung aking nararamdaman na mabigat, nawala po yun dahil po sa salita ng Diyos. Sila po ay talaga magsasabi ng totoo na magaling na daw po sila. Sila po ay tuwang-tuwa, nagwawagayway po ng 2 kamay. Purihin po ang Diyos na buhay. Tunay nga po na sobrang dakila ang pinangyari ng Lord sa naganap na Mission of Love, Love in Action sa buong Kabikulan. Nakita po natin ang sobrang pangailangan ng mga kaluluwa. At walang ibang solusyon kundi salita ng Diyos, mamamagitan po ng Mission of Love, Love in Action. Simula pa lamang po ng unang araw, ikalawang araw, at muling araw po ng Mission of Love, nakita po namin yung presensya ng Diyos, yung pag-ibig, yung kabutihan at katapatan ng Diyos na lumukob po sa bawat gawain na dinadaos po ng Mission of Love. At sa kabila po ng puyat, pagod, nakita po namin na napakaraming buhay at kaluluwa sa bawat venue na pinagdadausan po ng gawain. Kung saan dinala po ng Diyos ang Naga City at ang bayan po ng Daet, dinala po niya ang mga tao sa gawain na nangangailangan, mga nalulungkot, nasalanta ng bagyo, na nangangailangan ng tulong physically, spiritually, mentally. Wala pong pagsidlan ang kagalakan ng aming kababayan dahil po hindi lang po sila nabigyan ng biyaya. Una po sa lahat, yung salita ng Diyos
na sila po ay nakaranas ng kaligtasan. Narinig po nilang katotohanan ng salita ng Diyos na nagpalaya sa kanilang mga buhay. At ang napakaganda pa nga rito, yung pong kagalingan ng lahat ng mga sakit at karamdaman, na dahil po sa nangyari na yan, nakalimutan po ng ating mga kababayan yung dumaan na bagyo, na almost nakakakaba, nakakatakot na dumating po rito. Pero tama nga po na ang salita ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo na tinanggap po ng ating mga kababayan sa pamamagitan po ng Mission of Love. Ito pong bagay na ito, lalo nating maunawaan at maintindihan talaga isa puso natin. At dito namin nakita na kung gusto talaga natin na magligtas na unlimited, isa talaga sa faktor na dapat nating asikasuhin ang Mission of Love. Dahil humahatak ito ng maraming kaluluwa, hindi dahil lamang doon sa mga binibigay natin mga material na bagay, kundi yung kaligtasan, yun ang pinaka-importante na dapat nating bigyan ng tuon, pansin sa larangan ng mga pagkakaloob. Kaya ina-encourage ko po ang lahat na kinakailangan po tayo ay tuloy-tuloy na magbigay na may kagalakan sa ating Mission of Love. Nang sa ganun po ay marami pa pong matulungan, marami pa pong maabot ng mga bayan, mga lugar. Amen. Kaya purihin po ang dakilang Diyos sa ating mga buhay na nanagana habang tayo ay nagbibigay tuloy-tuloy ang kasaganaan na natatanggap po natin. Mga biyaya at pagpapala mula sa ating Panginoon sa turo ng likod ng Diyos, Apostol natin Carillo, na kung saan ang pagbibigay ay kasaganaan po nating lahat. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon habang panahon. Thank you, Nanay and Tatay, for Mission of Love, Love in Action. From Naga City. From Daet, Camarines Norte.